At dahil maraming beses na nga mga kakulit na hindi natin inaasahan na may pumasok nga dito sa ating munting bahay kubo. Kaya naman ngayong araw nga na ito mga kakulitan, naisipan nga namin ni Kenzo na padagdagan nga ng ilaw itong harapan ng ating munting bahay kubo. Sapagkat sa ilang beses nga mga kakulit na nangyari na hindi nga natin inaasahan na may pumapasok nga dito sa ating munting bahay kubo. Kaya naman umorder nga ako ng isang napakalaking solar street light para nga ilagay dito sa harapan ng ating munting bahay kubo. Para naman kahit papaano nga mga kakulit ay madagdagan nga ng liwanag sa gabi itong harapan ng ating munting bahay kubo. At sa unang post ko nga mga kakulit sa nangyari dito sa ating munting bahay kubo ay nagbackread nga ako ng comment section. At sa aking pagbabackread nga na yun mga kakulit ay napakarami nga ng aking nababasa na magdagdag nga daw kami ng ilaw dito nga sa harapan ng ating munting bahay kubo. At marami din nga ang nagsasabi sa inyo na maglagay nga din daw kami ng CCTV dito or kaya mag-alaga kami ng aso. Pero dahil wala pa nga mga kakulit kuryente dito sa ating munting bahay kubo, kaya naman hindi nga natin malagyan ito ng CCTV. At kung sa aso naman mga kakulit ay hindi pa nga ako makatagpo ng ibibigay nga sa atin para magsilbing bantay dito sa ating munting bahay kubo. Kaya naman ngayong araw nga na ito mga kakulit ay ito na nga lamang munang solar street light ang ikakabit natin dito sa ating munting bahay kubo. Para naman kahit papaano nga mga kakulit ay madagdagan nga ng liwanag dito sa harapan ng ating munting bahay kubo. Para na din kahit papaano ay medyo mailang nga yung tao na pumapasok nga dito sa ating munting bahay kubo. So ayan mga kakulit, kakatapos lang ulit namin ni Kenzo magkabit ng solar light. So ngayon nagdagdag kami ng isang solar light dito. Isa, bali patatlo na to. Ayan. Ayan, patatlong solar light na yan ay kinabit dito sa ating kubo. Uy, sipag mga gamasa. At ito mga kakulit, bali tatlong solar light na tong ikinabit natin dito sa ating munting bahay kubo. At kung mapansin nyo ay ako'y nakayapak. Ayan, kasi medyo maputik ngayon, umulan eh. Tatapos lang ng ulan. Tapos ito mga kakulit yung isa. Yan. Yan yung isang solar light. Yan ay yung nakalagay dito sa harapan mismo ng ating munting bahay kubo. Yan. Tapos yung isa naman na yun ay bagong lagay lang mga kakulit. Yun o. Yun ay kalalagay lang natin ngayon para madagdagan ng liwanag. Kasi dun sa parting yun mga kakulit, pagkagabi medyo madilim siya dun. Kaya nagdagdag ako ng isang solar light dun. Tapos dito sa likuran nitong ating munting bahay kubo. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, pinabasan ko na yan ha, yung palibot nitong bakod. Tapos mataas na rin itong kawayan dito kasi dyan dumaan yung yung pumasok dito. Tapos ito mga kakulit, yan yung isang solar light dito sa likuran ng ating bahay kubo. Ayan. Napakaliwanag din yan. Tapos ito naman isa na to, hindi siya gumagana. Ayan. So ngayon mga kakulit, kaya ako'y nagdagdag ng solar dito para madagdagan na rin ang liwanag dito sa harapan ng ating munting bahay kubo para naman kahit papaano medyo makita natin kung sino yung mga pumupunta dito. Ayan, grabe ang putik. Tatapos lang kasi ng ulan ngayon. Ayan, grabe ang putik. Ayan o, makikita nyo mga kakulit. Yun yung isa bagong kabit namin ngayon. Yun, yung isa na yun. Tapos ito naman yung isa. Yan yung nandito sa harapan ating munting bahay kubo. Tapos yung isa yun nandun sa likod. Tapos yan mga kakulit, may mga solar light din tayo dyan sa loob ng ating munting bahay kubo. Kaya kapag gabi sobrang liwanag dito. Tapos ito mga kakulit, yan yung pinalagay namin bagong panaran ng bintana. Kasi yung nakaraan, yung panaran natin dyan nakawayan din, tapos plywood. Ano siya, nagkaroon ng sira. Kaya pinapalitan ko, ayan o. Diba? Siguro dahil din dun sa pumapasok dito. May mga kulit, medyo nadagdagan na tayo ng isang ilaw dito, kaya naman kahit pa paano ay dagdagan din ng liwanag itong ating munting bahay kubo. At dito mga kakulit, papakita ko sa inyo itong likuran dito sa ating munting bahay kubo. Ayan, nalaglag na yung isang sa panel ng solar Christmas light natin. Ayan, yan muna yan. Ayan, diba? Kung makikita nyo mga kakulit, napakataas na niyang bakod na yan. Nung nakaraan kasi, nung nahuli natin yung pumasok dito sa ating munting bahay kubo, hanggang dito lang yung kawayan niya, dito. So ngayon, dinagdagan ko pa ng dalawa yan, para hindi na makalusot talaga dyan. Kasi dito siya dumadaan, no? Tapos nung nahuli nga namin na yon, dito niya naiwan yung kanyang tsinelas sa parteng ito. Tapos ito nun, yung part na yan, masukal pa itong gilid na to. Pero tinabasan ko naman na para kahit pa paano medyo lumiwanag dito sa gilid ng bakod sa likod. Diba? So ngayon mga kakulit, siguro naman ay kung may papasok pa dito sa ating munting bahay kubo, siguro naman medyo may ilang na kasi nadagdagan na tayo ng liwanag dito
Kuha na dun sa bagong kabit ko na solar light. Ayan, diba? Dito naman mga kulit, sa likuran na to, maliwanag talaga dito. Dahil bukod sa may ilaw na nanggagaling dito sa loob, ay may ilaw din na nandito, yung solar. Kaya dito maliwanag to. Tapos doon sa harapan, maliwanag din doon. Siguro nga mga kakulit, pagkain lang talaga yung kinukuha nung pumupunta dito, yung pumapasok dito. Kaya ngayon ay bibigyan natin siya ng pagkain. Ayan mga kulit, ito naman tayo. Ayan. Grabe makikita nyo mga kulit, sipag nung aking kasama. Magkatapos na yung kabit ng solar, ayan naglinis naman siya dito kasi medyo kumakapal na rin ang damo dito eh. Ayan tapos umulan pa, lalo nang gaganda yung damo. Lalo ka na nang nagamasan mo. Ha? Kapagod. Kapagod na ba? Tapos ito mga kakulit, yung ang tinanim namin dito na kamote, makikita nyo ang gaganda na, ang laguna niyan. Diba? Tapos, nung nakaraan ko napanood nyo, may tinanim din kami ditong balinghoy or yung kamuting kahoy. Laki na. Ito, ayan diba? Makikita nyo, tumutubo na siya. Yan, diba? Tumutubo na yung tanim natin na kamuting kahoy. Oo. Yan dami. Ito Yan. yung malaki. Paikot yan mga kakulit dito sa bakod. Yung tinanim namin na kamuting kahoy, paikot yan dito. So ngayon, ilang buwan lang or meron na ulit tayong makakain na kamuting kahoy. Diba? Ilang ito yung tinanim natin dito na kamuting kahoy? Ilang puno? 32. 32. Sariling numero. Tapos ito mga kakulit, meron din kaming ipinunla dyan na mga okra. Tapos tatanim din natin yan dito sa paligid ng ating munting bahay kubo. Ayan natubo na talaga yung yung mga kamuting kahoy. Diba, ilang araw pa lang, tumutubo na siya. So ito mga kakulit, tingnan nyo naman itong aming tinanim. Yan. Itong aming tinanim na kamuti. Diba? Dami na kapal na. Ganda na ang talbos. Wow. Diba, pwede na tayong kumuha dito ng gulayin. Ayan gaganda ng talbos. Dami na pati Wow. Diba? Nakakapaggulay na tayo ng talbos ng kamote. Masustansyang gulay yun. Uy, 2.6! Yung bet ko na 500, naging 4,450. So ngayon meron lang ako ituturo sa inyo na bagong laro ngayon. Ito ang PH Mine. So ngayon ang una mo lang gagawin ay click mo ang link na nasa comment section and then mag-download at mag-register. At sa pag-register naman, ganito ang una mong gagawin. Lagay mo lang ang username, password, and then mag-login. And then kapag nakapag-login ka na, pwede ka na mag-deposit ng iyong ipanlalaro. So ngayon, isang mahalagang paalala na ang larong ito ay bawal sa bata kundi para sa matanda lamang. Be responsibly, ang itataya mo lang dito ay yung kaya mo at yung kaya mo lang mawala. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano maglaro dito sa Super Ace. So ngayon, susubukan ko mag-bet ng 500. So ayan, bet tayo ng 500 and then click and then spin. Ayan. Uy, scatter, dalawa agad. Uy, tatlo. Scatter tayo. Free game, 10 spin. Okay? Spin. Uy, scatter. Uy. 1. Uy, 1-2. Diba? Uy, 600. Uy, 2-6. Diba? Yung bet ko na 500, naging 4,450. Diba? Ganun lang kadaling maglaro dito sa bagong laro ngayon na PH Mine. Kaya ano pang hinihintay mo? Nasa comment section ng link, mag-download at mag-register ka na. Sa unang 10 tao na magre-register at magde-deposit ay mamimili ako ng bibigyan ko ng pa-bonus. Screenshot nyo lang at isend nyo sa comment section kasama ang GCash number nyo.